Ayan po mga kapida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, no comment po mga kapida ang palasyo dito ho sa kontrobersiya kung saan po ay nasangkot mga kabida yung pangalan po ni First Lady Lisa Marcos dito ho sa pagkamatay po mga kabida ni Mr. Paulo Tantoco doon po sa California, USA kung maalala po ninyo mga kabida, na-drag yung pangalan po ni First Lady, lalong-lalo na po nung sinabi po ni Vice President Sara Duterte mga kabida na nakita daw ng mga pulis nadatnan ng mga pulis nung pumunta yung mga pulis doon po sa kwarto po ng isang hotel sa California mga kabida, kung saan po ay nakitang wala na pong buhay ito pong si Mr. Paulo Tantoco, ito pong si First Lady Lisa Marcos according to Vice President Sara Duterte. Okay? At ang ikinamatay daw ni Mr. Paulo Tantoco, ito daw drug overuse daw mga kabida Okay? Sa naging pahayag po ng Vice Presidente, pero ayaw pong paniwalaan po ng Malacanang po ito In fact, ang treat ng Malacanang po dito is fake news daw mga kabida. Okay? Ngayon, lumabas po itong mga dokumentong ito Unang-una yung document mula sa County of Los Angeles Medical Examiner kung saan po ay malinaw po doon sa kanila pong findings ng kinamatay daw, cause of death ni Mr. Tantoco ay ito pong overdose po ng paggamit ng coke mga kabida. Okay? And then here comes, kahapon po may inilabas po ng dokumento, ito pong si Mr. Bobby Tiglao na galing daw ito sa US, sa isang police department po doon kung saan po mga kabida inintalya po nila doon sa dokumento yung nangyari po sa pagka-discover sa nangyari po kay Mr. Tantoco at nakalagay doon sa dokumentong iyon na parang police record mga kabida, na nakita po ng mga police when they arrived doon ho sa crime scene itong mga personalities. Okay? At isa na po doon mga kabida, ito pong isang Lisa Araneta Marcos. Wala naman pong ibang Lisa Araneta Marcos mga kabida na tinukoy po na kasama ni Mr. Paulo Tantoco doon po sa California bilang bahagi po ng entourage po mga kabida, delegasyon ng Pilipinas sa Manila International Film Festival na ginanap po doon sa California, USA. Itong si First Lady Lisa Marcos lang, di ba, mga kabida? So, presumably, yung nakalagay na pangalan po doon sa police record na nakita ng mga pulis na nandun po sa crime scene, ito pong si First Lady Lisa Marcos, mga kabida. Wala hong sagot ang Malacanang ho dito. Kasi ang treatment po ng Malacanang, according to Mr. Dave Gomez, yung bagong secretary po ng Presidential Communications Office, na personal matter na po ito at hindi po sila maglalabas po ng komento ho dito mga kabida, kasi personal matter nga dahil ho yung involved dito na namatay private person. Paano ho na naging personal matter po to, although by nature personal, kasi ang namatay nga private person, pero may na-involve kasi na pangalan po dito na taga-gobyerno, although hindi talaga technically empleyado ng gobyerno, pero asawa po ng presidente po ng Pilipinas. Diba? Yung sinabi ni Vice President Sara Duterte mga kabida, na kasama si First Lady Lisa Marcos sa loob po ng kwarto kung saan natagpuan ito pong si Mr. Tantoco na wala na pong buhay. Totoo po yun. Okay? Hindi po fake news yun. Kung pagbabatayan po natin, yung lumabas na dokumento na inilabas po ni Bobby Tiglao sa kanya pong Facebook post po mga kabida kahapon, di ba? Kasi nakalagay yung pangalan pong Lisa Araneta Marcos po doon. Bilang isa po sa mga posibleng person of interest, mga kabida. Kasi andun sila sa loob daw ng kwarto nung nadatnan po ng mga pulis. Yung kwarto kung saan po ay nakita po itong si Mr. Paulo Tantoco, mga kabida,
So dapat po magsalita ang Malacanang ho dito, hindi po ikukonsidera po ng Malacanang na personal matter po ito. Hindi naman po patungkol ho dun sa pagkamatay eh. Ang gusto lang pong malaman po mga kabida ng taong bayan, since this is already with national interest na po, ano? Kasi ang involved po dito is yung First Lady po, ano? Asawa po ng Presidente po ng Pilipinas. So kahit man lang magsalita po ang Malacanang ho dito, kung hindi po kaya magsalita ni First Lady Lisa Marcos, ito pong Malacanang, ano? In behalf po sa kanya, kung ano ba talagang totoong nangyari, ano? Sabihin lang po ng Malacanang, wala naman pong kinalaman ang First Lady ho dito. Although kasama po niya, ito pong si Paulo Tantoco doon po sa Estados Unidos, doon po sa US. Kung ano man yung ginawa po ni Mr. Paulo Tantoco, personal na po niya yon. Walang kinalaman po ang First Lady. Ganun lang sana eh. Kaysa magsabi lang po ang Malacanang po makabida na no comment. Kasi it's a personal matter, ano? Hindi naman about doon ho sa pagkamatay. Yung involvement lang ni First Lady Lisa Marcos kung bakit andun siya. Kung pagbabatayan po natin yung dokumento. O di kaya sabihin po ng Malacanang, hindi naman po official yung lumabas na dokumento eh. Di ba? Hindi naman po official at hindi naman po authentic yun. Okay? Hindi naman po authenticated yung dokumento na yun, ano, na inilabas po ni Tiglaw. Mga kabida. Oo. Diba? Kahit ganun lang po yun. At least, meron pong paliwanag ang Malacanang po dito, ano? Hindi po sabihin nilang po nila na no comment. Hindi kami magsasalita kasi it's a personal matter, ano? Oh. Nung una, tinawag ng fake news yun eh, mga kabida. Diba? Ni Undersecretary Claire Castro. Sana po si Undersecretary Claire Castro po ngayon. Kahapon, dami hong nag-abang, mga kabida, no? Na magkaroon po ng press briefing ang Malacanang, pero wala hong nangyaring press briefing. Buti na lang, nagpakita po itong si Mr. Dave Gomez po, kaya nga, yun, inambush na lang po ng mga Malacanang reporters po doon sa Malacanang po, mga kabida. Actually, hindi formal interview yun, o press con yung naganap po kahapon, ano, with Secretary Dave Gomez, parang ambush interview lang po yun, ano, kasi parang nasa hall lang po yun ng Malacanang PCO po, mga kabida, no, yung interview po na nangyari po kahapon, ano, with Mr. Dave Gomez. Wala ho si Undersecretary Claire Castro, hindi po nagsalita kahapon. Yun pa naman yung inabangan po makabida ng mga tao, ano? Lalong-lalo na po ni Attorney Rowena Guanzon, ano? Yung press briefing po ni Undersecretary Claire Castro. Eto nung hindi pa po lumabas yung dokumento, ano, mula sa County of Los Angeles Medical Examiner, kung saan po ay nilinaw po doon yung cause of death, ano, ni Mr. Paulo Tantoco. Nagsalita na po mga kabida, ito pong si Undersecretary Claire Castro, ano? Sinabihan po niyang fake news po itong si Vice President Sara Duterte. Yung kanya pong isiniwalat po mga kabida. Nag-comment na po. Pero nung lumabas po itong dokumento na ito, lalong-lalo na po mga kabida, ito pong inilabas po ni Mr. Bobby Tiglao, ano? Na parang police record po, ano? Kung saan po ay nasangkot po yung pangalan ng isang Lisa Araneta Marcos. Biglang nag-no comment na po, ano? Ito pong palasyo po ng Malacanang, ano? Mga kabida. Anong ibig sabihin po doon? Ayaw po nilang sagutin yun? O nahihirapan po silang sagutin ito pong nangyari po, ano? Itong kontrobersiya na ito, mga kabida, no? Okay? So, yan po Hindi pa nga nasagot yung tanong po ni Attorney Rowena Guanzon. Sino ang dapat managot po dito, ano? Yun yung kanyang tanong, ano, mga kabida. Hindi pa po nasagot yun. Okay? Dito pa lang po tayo sa explanation mula sa Malacanang, pero ayaw po nilang mag-comment So, wala po tayong magawa po dito. No? Abangan na lang po natin si Yusek Castro po, mga kabida. Baka po magsalita na po, ano, ngayong araw na ito. Okay? Kasi, hopefully, baka may press briefing po ang Malacanang press corps po dito, ano, mga kabida ngayon. Okay?
So yan lang po para sa inyong comment at pananaw. Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.